Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong ating daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano ang top 1 killer ng kayabangan o kenosis. At ang Bible verse natin ay mula sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." Grabe itong Bible verse natin ngayon, napakabigat dahil ito ay sa pinaka-powerful na bahagi ng New Testament dahil pinapakita dito kung gaano kababa ang loob ni Jesus kahit siya isang tunay na Diyos. Ang konsepto natin na tungkol sa kenosis ay galing sa Greek word na keno, ibig sabihin ay to empty. Pero huwag tayong malito na hindi ibig sabihin nito na nawala kay Jesus ang pagka-Diyos niya. Ang kenosis ay hindi subtraction kundi addition. Ibig sabihin, hindi niya tinanggal ang pagka-Diyos niya, pero dinagdagan niya ang kanyang sarili ng pagiging tao ng kahinaan na ngayon ng isang alipin. Para naman sa ating Bible verse ngayong araw ay Son of God, Jesus emptied Himself. Kung tayo na gusto din natin lagi tayo nare-recognize, na-appreciate o binibigyan pansin, pero si Jesus na kahit siya ay Diyos, pinili niyang hindi ito pagmamayabang. Sa halip ay He made Himself of no reputation. Sadyang hindi gamitin niya sa kanyang divine powers sa maraming pagkakataon para ipakita sa atin na example na totoong kababaang loob mga kapatid. Dalawa, the emptying was addition, not subtraction. Ulitin natin na hindi nawala ang pagka-Diyos niya at hindi niya sinabing ayoko na maging Diyos. Instead, ang sinabi niya, magiging tao ako para sa kanila. Ibig sabihin, hindi niya binurakan yung pagka-Diyos, kundi sinadyang nilimitahan lamang ang pagkaamang ito. Pinili niya ang pagiging obedient, ang maging tao, at ang mamatay sa krus para sa pagtubos ng ating mga kasalanan mga kapatid. Tatlo ay the humility of Jesus kills our pride. Tayong mga tao, natural na sa ating ng kayabangan sahit sa ating mga achievements, talents, looks, o kahit spiritual knowledge. Pero nung nakita natin si Jesus, ang Diyos mismo na bumaba, nagpakumbaba at nagsilbi. Wala tayong pong pwede sabihin kundi, "Lord, sorry dahil mali ako at ako ay napupuno ng pride." Paano naman natin ito ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Unang-una ay examine if pride is growing in your heart. Tanungin natin mga sarili mga kapatid, kung mayabang na ba ako at kung ginagamit ko ba ang gifts ko para ipagmayabang. Ito ay isang napaka-importante na recognition kaysa sa obedience. Pride is sneaky. Kaya minsan kahit kunwari humble tayo, ay deep inside natin ay gusto natin ng spotlight. Kaya mahalagang expose ito agad sa harap. Lord, kalawa ay eradicate pride with humility of Christ. Hindi natin kayang alisin ang pride sa ating sarili lamang. Pero kung titingnan tayo kay Jesus at i-applyan natin ang kanyang example sa buhay natin, ay unti-unti mawawala ang yabang sa ating puso. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.